Yo, what's up mga peng? Welcome to another episode. For today's episode ay magsa-set up tayo ng CBT or YECBT sa NMAX, TechMax and tipid CBT setup. Ang papalitan natin ay yung clutch spring, center spring, yun lang. Tapos nag-regroup tayo ng bell. So, pakita ko sa inyo. Alright, tipid setup to. Wala pang 1K yung ating magagastos dito. Ito yung CBT setup natin sa NMAX, TechMax natin. Naka-uninstall yung ating clutch assembly. Yan, system. Yan, yung sa lining, nakatanggal yan para mapakita ko sa inyo. Ito yung setup natin. Stock na lining, mas gusto ko ito kasi malapad. Saka maikli, saktong-sakto yung kapit sa bell. Yan. Tapos sakto yung kapal. 3mm yung kapal ito. Saka bakat na yung bell natin. Ito yung Daytona clutch spring na pang NMAX B2 saka Aerox. So, ito yung ginamit natin. Pares naman. Stock. Tapos stock na torque drive, secondary sheave. Yan ang tawagin. Hindi pa siya nakalkal, stock pa lang din. Tapos center spring TSMP 1000 RPM. Kulay red ang kanilang kulay sa 1000 RPM. Kapag 1.8 yata kulay white. 562 yata itong price nito. Tapos nagpa-regroup tayo ng bell. Okay sa akin yung groove, hindi siya matalas. Saka medyo malalim na konti. Konti lang, sapat lang para bumakat. So yun lang setup natin. Yan, ito. Yan. Bakat na yung groove nya. Kaya matetesting natin to. Yung lapad nito 21.5 mm. Yan. Yan, tapos na tayo dyan. Saglit lang naman. Ito yung ginamit natin 1, 2. Ito yung stock. Kinumpara natin. Ganun din naman yung papalit natin na 1000 RPM. Mas matangkad pa sa stock na center spring. Yan ang pares niya. TSMP. Yan. Mas mapayat ng konti, no? Pakatin natin yung kapal ng spring. 4.5 mm. Tapos yung 1000 RPM is 4 mm. Mas manipis na konti. Tapos itong 1.2 RPM ay 4.5 mm. Magkasing kapal itong dalawa. Saka ito. Kaya lang, ito sa mga nagtatanong kung ilang RPM to. 800 RPM to, mas malambot to. Yan o, UUP ko pa. Yung 1000 RPM, at least na konti. Tapos yung 1.2, mas matigas. Matigas. Ito sakto lang yung compression niya para sa akin. Kasi nga tipid setup, gagamit tayo ng stock na muffler, stock pipe. Nung nakalagay ito na sa starting, sobrang gigil niya. Tapos malakas sa gas. Kaya ito, yung mga nakapanood na sa aking vlog, packet tayo ng from Infanta to Jarvis Peak. Packet tayo ng Jarvis Peak. O naman to, hindi siya kagad mag-speed. Yung nakikita nyo sa akin na grabe, mas mabilis mag-speed ng 100 kph to kasi mas malambot. Ginagawa niya, mas mabilis siyang bumuka. Ito. Kaya mga naka-click 150 na center spring, mabilis din ng speed na tayo. Kaya lang, walang dulo yun. Ito. Pag malambot ang center spring, mas madali niyang ibuka ito. Kaya, kumbaga, from first gear, tatalo ng third gear. Mabilis siyang bumuka ng ganyan. Kasi malambot ang center spring. Kapag gumamit ka naman nito na 1,200 RPM, mas mabagal siyang ibuka kasi nga may
matigas. Kaya parang cambio na sa manual, ikumpara natin per second saka third, mabagal yung kuha ng speed. Pero sa dudulo yan kasi may hatak ng konti, torque. Kaya yung nasasabi niyong mas bumagal, yun ang cause nun. Yung 0 to 100, mabagal siya. Pero kailangan mo ng extra, piga. Yun, malakas agad yun. Grabe yung piga ang kailangan mo dyan. Pero dapat kailangan isabayin mo na naka-degree yung pulley. Hindi tayo nag-degree. Tipid setup naman yung ginawa natin. Ano lang. Tapos hindi tayo nag-kalkal ng torque drive. Kaya yun. Tapos ang gamit natin ay stock na belt. B9Y. Yan. Tapos ito rin dahilan na mapansin mo, hindi lahat ay nasasakop. Matigas itong clutch lining, kailangan ng sobrang haba milyahe para mapalapat. Dito lang sa gitna yung lumalapat. Yung gilid, hindi siya lumalapat. Yun. Kahit dito, sa iba. Pero ito, mas makapal. Kaya siguro hindi mapalapat. Mas makapal siya. May sinukat ako dito, 5mm or 4mm. Yan. Sa stock, labat to. Medyo manipis siya. Gagalaw ng palabas yung clutch lining. Yan. Mas malaki yung galaw niya. Dito naman sa Daytona, dahil makapal to, yan. Makapal ng lining, 4 to 5mm ang sukat niya. Sabihin natin 4.5mm. Konting galaw niya, dapat nasa bell. Kaya lang, hindi na niya mapalapad. Kailangang bawasan. Yan. So, yun lang yung set natin. Stock na belt, spring na 1,000 RPM na center spring, TSMP, 1,000 RPM na clutch spring. Daytona pang NMAX B2. Ito pang Aerox B3 Turbo. Pares ng NMAX TechMax or NMAX Turbo. So, lagay na natin. Lagay ko na sa housing. Yan, alright. Mga penyo. Nilagay na natin yung clutch spring. Sarado natin yung plate. Lagay natin yung lock. Yung lumang clutch bell, ito yung pampatong ko. Tapos nilalagyan ko ng foam. Kasi yung foam ko, manipis na foam. Dalawang basahan. Yan. Para hindi masangga sa sa floor itong contel. Then saan natin lalagay ito? Dito, mataas. Yan. Maganda yung compression nito ng 1,000. Palagi ko maganda yung performance nito. Mas mabilis siya dito sa 1.2. Sobrang tigas ng 1.2. Hindi siya ayok sa akin. Dahil stock pala yung ating pulley. Yan, nandun sa makina. Sa right face. Hindi siya naka-degree. Tapos stock pa rin yung ating torque drive. Hindi pa siya nakalkal. Siguro pag nakalkal to, maganda to. Ayoko namang kalkalin yun. Hindi pa nakapag-decide. Palagi ko mas maganda to, mas mag-speed pa tayo ng konti. Yung TSMP na logo or name, dapat mababasa mo. Tapos lagay mo to. Itong center spring sa torque drive. Yan. Saka natin ilagay yung clutch assembly. Yan. Madali siyang i-press.
Bilis lang. Okay. Higpitan natin. 55 Nm of torque. Yan. Alright. So, ngayon, nakabit na natin to. Natork na natin. Ito, binanyway na belt. Naka 11,000 kilometer na to. Medyo nabudpod na siya ng konti. Hindi na siya yung parang brand new. Yung takbuhan natin, medyo bawas ng konti. Kasi nga, nakita niyo naman sa pulley natin, yun, maraming pang ilalapad. Yun. Ano kaya yung 2DP? Sasakto dyan. Hindi ko alam kasi iniisip ko kasi baka lumulaw to yung belt. Baka maging maingay. Sayang yung bili natin, ano. So, lagyan natin. Yan yung arrow, pakaliwa. Pwede mo yung paganto, yung ginagawa ko. Yan. Yan. Pwede mo yung paganto. Ako na yan. Okay. Madali siyang i-press kaysa dati. Alikabok. Alright. Ayan. Lagyan na natin to. Ayan o. Sa, sa pulley. Then, ganun din. Lagyan na natin. Then, muna sa konti. Then, ilagay natin yung bell. Ito, 200 pesos lang yung pa-regroup ko. Depende sa shop. Pero kadalasan yung price ng regroup is 250 pesos or 300 pesos. Hardex na silicone compound pang brake. Nilagay natin. Ayan. Okay rin naman yun. Iwas, kalawang dun sa bushing. Ilagay na natin yung bushing. Then nut, belt nut. Ganyan lang kasimple. And barilin natin ang isa. Yan. So 50 Nm of torque, nakaset na. Dito naman sa nagtatanong kung pwedeng DLC to. Okay naman, pwedeng DLC. Ganun nyo lang. Yan, isampayin nyo. O kaya, kumuha kayong tali, itali nyo dito sa spring o kaya dito sa taas, doon sa may airbox. Yan, dito. Yan, pwede naman. Para hindi malimutan, hindi mag-error yung motor. Alright, so on natin. So, walang error yan. Ilang beses ko na rin ginagamit. Walang error yan. Tapit ka lang dito para makita nyo yung nakalaylay ang belt. Tapos papa-under. First, yan. So normal na umikot muna yan. Pero pag nilagay natin yung ating B-belt case, yan, medyo mapipigilan na yan. Gawa ng nakasampay na itong bushing. Yan. Tapos yung ingay na yan, yan, normal yan. Kasi nga, dahil sa dry pace, may pan. Kakaroon siya ng ingay. Kaya narinig natin yung makina. Sa 2.5 or 2.7, umandar na yung gulong natin sa rear.
Ibig sabihin kumakabit na yung clutch line sa belt. Tapos stable yung kanyang belt. Yan. Sa almost 11,000 kilometer. Yan. Alright. Kulay red. And tapos yung belt natin, rotation, okay. Then, intention, okay, batak. Batak siya. Pag nag-2DP belt tayo, ito, 24.5 yata yung hilapad. Pag 2DP belt, nasa 25.5 mm. So, atras pa yun dito. Tapos, mukhang sakto lang. Medyo mababa ng konti. Yung tools naman natin, Flyman torque wrench, impact wrench. Yung torque wrench natin ay parang, hindi nakalagay rito yung brand eh. Sa video natin, i-review ko yung product. Kompleto yan. May 8mm hanggang 21mm na socket. Kaya lang yung kanyang, pinakang base. Tapos, ito naman, meron tayong extension kasama sa set 3/4 to 1/2 drive. At 3/8 pala, 3/8. Tapos, may pambukas ng spark plug 16mm. Tapos, ito, kapag di madukot, di diretso, kasi pwede siyang naka-bend. Yan. Tapos may Allen wrench pa, T30 hanggang H10. Yan, kompleto yan. Gusto ko ito kaysa Flyman. Pero lagyan natin sa sa product tag. Tapos yung bala ng Flyman, yan. Lagyan din sa product. Tapos ito, isang set ng Allen, tas Star Allen, yan. Yung pamihit ko, pampigil, at maraming pang iba. Sa ito, sama natin. Yan. Ano ba tawag dito? Nalimutan ko na. Tas ito, item grease ng kay Cabro. Size 8 na long. Yan. Tapos ito, yan. Sasabi ko rin binili ito. Pamihit natin. Paghanapin ko na lang yung pinagkagamit ko. Tapos Flyman. Ito, Flyma. Tama. Ay, Stanley pala. Stanley na socket wrench. Yan. Yan. Lagyan natin lahat yung dapat ilagay. Saka ito, plies. Tapos, kung gagamit ka ng ganito, yan, lagyan nyo ka lang sa product. Ilan mga ginagamit natin. Tapos, flat screw. Stanley. Ay, lumandar na tahimik yung makina. Tapos, yan, ganyan lang yung under ng gulong. Normal lang. And, try nating accelerate. Responsive na yung kanyang throttle. Hindi na siya gumigigil na masyado. From 800 RPM na center spring sa clutch spring, ginawa natin 1000 RPM na clutch spring sa center spring. Okay. Parang may dagdag speed. Yan, napansin nyo yun pag tinest natin sa kalsada. Sa Wednesday, test natin. Maganda na yung response niya. Hindi na siya gigil. Test natin sa kalsada.
Ikbit muna tayo.